Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si June at sinasabi na nga ba natin, deny to death ang Malacanang via Anticler. Siyempre, siya yung spokesperson eh. Alam nyo, lalong umiinit itong issue na to, no? At siyempre, magbibigay tayo dito ng ating sariling opinion. At bibigyan natin to ng matinding analysis. Ito pong usapin na to, confirmed na. Okay? Confirmed na yan na ang pagkamatay ni Paulo Tantongco ay mayroong cocaine effects. Established na po yan. Ni-report na yan ng medical examiner. Confirmed na yan. Wala na tayong pagtatalo dyan. Hindi naman dininayan ni Claire eh. Ang idinideny ni Auntie Claire ay yung involvement ni First Lady. Wala daw kinalaman si First Lady Lisa Marcos dito. O sige, titignan na lang natin, i-analyze na lang natin yung kanyang mga sinabi kanina sa kanyang press briefing, no? So confirmed na, established na yan, na sanhi ng pagkamatay ni Paulo Tantongco ay cocaine effects at mayroon din sa heart disease. Okay? Mayroong kumalat na video about 3 months ago, 'di ba? Nung kumakain sila, parang lunch ata ito eh. Ito na raw yung parang huling lunch ni Paulo Tantongco. At after po ng event, nagkaroon ng party-party. Alright? So, ipapakita natin yung kung saan sila kumain o yung video na kumakain sila. Ito po. Ayan. So malayo itong kuha ng video, no? Parang waiter yata ito o staff ng restaurant, ng hotel ang kumuha nito. So pneumatic po ito, hindi po ito kumbaga hindi alam nung grupo na ito na kinukunan sila ng camera. So makikita natin si First Lady at yung mag-asawang Prasco nasa kaliwa at katabi niya si Paulo Tantongco. Hindi ko alam yung isang babae, no, kung sino yung isang babae. Okay? Pero kasama dito ni Paulo yung kanyang asawa, no? Ang pangalan ng asawa ni Paulo ay si Dina Arroyo Tantongco. Okay? Si Dina Arroyo Tantongco, siya po ay may posisyon sa gobyerno. Isa siyang Deputy Social Secretary. Ang trabaho po niya ay kawang-gawa, no? Tumutulong sila sa livelihood, yung gumagawa ng tela, gumagawa ng mga crops, at mayroon din silang mga tree planting, cleaning, yung naglilinis ng daan, ng kanal, kawang gawa, no? Yan yung trabaho ni Dina Arroyo, asawa ni Paulo, no? Meron lang nag-imbestiga dito at sila daw ay independent investigation. So ang ginawa ay nag-imbestiga dito po sa pagkamatay ni Paulo Tantongco, pero hindi natin alam kung totoo ito. Totoo yung kanilang investigasyon, okay? After daw ng event, mayroon pong pinopromote nila yung Metro ano ba yun? MIFF ba yun? So, after daw ng dun sa event na yon, marami raw artista, marami raw mga government official. Andun pa nga si Annette Gozon. May mga mga bigatin na pumunta ron. At may mga artista nga. Kaya nga napabilang si Alexa Miro. Andun daw din sa kwarto. Pero after ng event na yon, nagkaroon daw ng party doon sa hotel, sa Hilton Hotel sa Beverly Hills, ano? And then after 7 or 9 hours
natagpuan daw si Paulo nasa bathtub and siya ay disease. Ibig sabihin, patay na, no? Noong time na yan, wala na daw si First Lady. O syempre, kahit naman ako. Ha? Lalo na, First Lady ako. Iskapo na ako. Scared na tayo, mga tropa. O parang natagpuan daw si Paulo doon na wala nang kasama. Nasa bathtub na lang doon sa kwarto. At doon nga sa police report, ayon kay BP Sara, doon sa kwarto, may mga nakitang mga white powdery cocaine. Sabihin na natin, cocaine. At yung sinasabi nga natin, yung mga dollar bill na pinaggamitan, na binilog, tas sinaksak sa ilong, sabay gumulong sa lamesa. Ganun ginagawa eh. Meron din na nakita, no? Ngayon, noong nag-imbestiga na yung mga polis, natural, aalamin kung sino-sino po yung mga kasama. Okay? Natanong daw si First Lady. Kaya napabalita na hold. Nakita nyo, na hold yung flight nila pabalik. Napabalita yun eh. Si First Lady ay pinakawalan din naman. Sabi nung independent investigation. Matapos, ganun naman siguro eh. Kapag may namatay, yung mga nakasama aalamin at tatanungin ka lang, kakausapin, tatanungin. So, kung wala naman, nakapagbigay ng impormasyon, hindi na hinold si First Lady at pinakawalan na. Pero si Paulo, according doon sa independent investigation, noong araw na yon o gabi na yon, nagrereklamo na raw si Paulo na masakit ang tiyan. Okay? Mayroon naman findings na may problema talaga sa kanyang internal. May findings yung medical examiner eh. Hindi lang naman cocaine ang kanyang kinamatay. May heart failure din, di ba? Siguro yung cocaine, yun lang yung nag-trigger, no? Eh kapag may heart failure ka, hindi ka na makahinga. Baka yung hinga mo parang mamamatay ka na talaga. Alam niyo yung mga ganong hinga. Siguro na nasobrahan talaga, na overdose talaga at hindi kinaya ng kanyang puso. Yun yung sanhi ng kinamatay niya. Pero ito yung nagbibigay sa atin ng kumbaga ng misteryo na 7 or 9 hours bago nakita si Paulo nandun sa bathtub. Ibig sabihin, iniwan si Paulo. Iniwan. Siyempre, namatay na eh. Tapos mayroon pang nagkaroon pa sila ng session. Diba? Kaya scared na tayo. Iskapo na. Yun ang nangyari. So, dito po, according po sa coroner's report sa LA, Los Angeles Police Department, andoon daw yung pangalan ni Lisa Marcos. Diba? Napabalita yan eh. Nasa website yan ng coroner's report. Tapos yung medical examiner nasa website din. Okay? So hindi sila mahilig mag Facebook. Lahat yan puro website. Okay? So dito po sa sagot ni Lisa ni Auntie Claire. So dito tayo magko-comment at pakinggan natin yung kanyang sagot. Pero nakita naman natin kahapon wala siya sa Malacanang. Wala siyang press briefing. Alright? Bakit kaya absent si Claire Castro kahapon? O, di ba? Nag-meeting kayo?
O ano isasagot natin? Ano isasagot ko? Ano gagawin natin? Anong gagawin natin? Ha? Ganun eh. Siyempre meeting muna. Plantsahin muna natin to. Kailangan maganda yung isagot natin. O sige, eto na si Claire Castro. Pakinggan natin. Nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. O teka. Dapat walang ganito. Walang drama. Hinahaluan ng drama eh. Yan ba yung script nyo? Yan ba yung napagmitingan nyo kahapon? Oo, pribadong tao si Tantoco pero ang asawa niya ay Deputy Social Secretary. Taong gobyerno yung asawa niya. At ayon nga sa police report, nandoon yung pangalan ni Lisa Marcos kasama sa inimbestigahan. Ibig sabihin, may involvement dito si Lisa Marcos at si Lisa Marcos asawa ng pinakamataas na leader ng ating bansa. Oo, si Paulo, private siya, private citizen. Pero may kasama siyang nasa publiko. 'Di ba? Kaya pwede talagang makaladkad dito si Paulo kahit na namatay na siya. Tignan nyo yung mga biktima o family victim doon sa mga nawawalang sa Bungero. 'Di ba kinaladkad nyo? Pinag-press con nyo pa. O nag-press con si Don, si alias Totoy. Wala na siyang takip ng mukha. O di ba andun din yung mga pamilya ng biktima? Kinakaladkad nyo rin? O eto talagang madadamay, mauungkat dito yung pangalan ni Paulo dahil nga may involvement dito si Lisa Marcos. Wala na tayong magagawa doon. At hindi naman talaga siya private. Ang asawa niya public service. Nasa gobyerno ang kanyang asawa. So, parang kasama na siya. Kasama na siya sa taong gobyerno. Okay? At wag mong haluan ng drama. Yan ba script nyo? Oo. Ginagamit ng ibang mga obstructionist para masira ang First Lady, ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Bakit? Hindi pa ba sira? Sa tingin mo, buo pa sila. Matagal nang sira. Ay, sus mio. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paul Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL. Oh, walang problema ron. Kung hindi kasama sa official entourage, walang problema. Pero kasama ba siya sa party-party? Oh, nandun din ba yung First Lady nung party-party na after ng event? O, tuloy. O ni First Lady ng unang gina. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. O, sige. Patunayan mo yung peking police report. Patunayan mo. Hindi po pwede salita lang. O, tignan natin. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Oh, teka muna. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook. Anong Facebook? Website po. Nasa coroner's report. Coroner's report ng Los Angeles County. Doon tignan nyo. Oh, doon tignan nyo. Mayroong police report. Nung nag-imbestiga sila, may nakita silang mga cocaine. Kaya nga ang findings ng medical examiner, cocaine effects. Established na yun. Established na. Oh. Bakit Facebook? Sa website ka tumingin.
Sa Facebook, hindi na natin alam yun. Puro website yan sa Amerika. Puro website sila. Hindi sila mahilig mag-Facebook. Tuloy. Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar sa Beverly Hills Police Department para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, Oh. ang parting yun ay dinagdag lamang. Talaga ba? Talaga dinagdag? Ang tanong, sino nagdagdag? Uy, kung talagang totoo yung sinasabi mo, na dinagdag lang, sino nagdagdag? Dapat pangalanan mo, kung kilala mo, kung sino. At, paano dinagdag? Paano dinagdag? Dapat may detalye yan. Saan dinagdag? Hindi mo pwedeng sasabihin mo lang, ay, dinagdag lang yan dinagdag lang hindi po pwedeng ganon. Paano mapapaniwala ngayon ang sambayan ng Pilipino? Tuloy. Nag-start ang mga salitang, and I quote, and the cause of initially suspected to be drug overdose up to the word Miro, yan po ay dinagdag lamang. Ito ay mga gawain upang masira. Teka, hindi pa tayo tapos. Huwag ka munang umalis dito sa issue na to. Dinagdag lamang daw. Kailangan patunayan mo na dinagdag. Hindi po pwedeng salita lang. Tama? O asan ang patunay niya? O, deny to death lang. Deny lang. Ang unang ginang, ang Pangulo at ang administrasyon na ito para sa pang-personal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na provide ng US. At meron din po siyang kasamang PSG. Meron daw security service provided by US at merong kasamang PSG. Madali naman yan nandun sila sa hotel. O, dyan lang kayo sa ground floor. Dyan lang kayo sa baba. Huwag na kayong umakyat. Madali lang yun parang ang hirap na. Ang babaw naman ng dahilan. May kasama yung mga gwardya Kasamang gwardya. Imposibleng mag-cocaine sila sa kwarto. Hindi imposible yun. Madali ang gawa ng paraan Pag gusto, gagawa ng paraan. Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel ni Mr. Tantoco. Kailangan patunayan. Patunayan. Hindi po pwedeng sasabihin mo lang. Iba po ang kanyang hotel. At meron po siya mga activities March 8. Kung pwede po nating maipakita sa monitor. March 8, makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Pilipino. Oh. Makikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. Oh. March 8 yan ginanap, Oh. hapon hanggang gabi. Oh. Papaanong masasabi Oh. ng mga obstructionist na to, Oh, ano? ng mga fake news peddlers na Oh, to, ano? ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity? Oh. Nag-umpisa daw ang event, yung konsyerto, hapon hanggang gabi. O edi, anong oras natapos yung gabi na yon? Anong oras sa gabi na yon? Alas 9, alas 10, alas 11. Oh. Hindi ba pwedeng mag-party-party sa kwarto? Party drugs. Hindi ba pwede yun? Kasi, concert, wala namang inuman dyan iba yung, masarap yung inuman Concert, okay din yan. Masaya yan, masaya. Pero,
alam natin, umiinom ito si Lisa eh. Iba yung inuman eh. O, after ng concert. Yun nga yung sinabi ng independent investigative. Nung natagpuan si Paulo, nasa bathtub, disease, patay na. Nung time na yan, wala na daw si First Lady. According sa independent investigative. Ito po ay ginanap noong Marso, after death ni Paulo. Kaya po yan ay dinagdag lamang. Nandito naman po yan sa Facebook ng unang gina. Pero kahit ito po ay nasa Facebook Oh, at ito po ay naire-report naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko. oh, teka muna. Oo, umattend siya ng concert. Eh, sinasabi na nga natin eh. Kung ba umattend ng concert hapon hanggang gabi. Oh, hindi na siya, wala nang party-party. Wala nang naganap na party sa isang kwarto. Eh, yung pagtira naman eh, hindi naman matagal yan eh. Pag nakatira na, oh, di ba? Lipat, punta tayo dun sa ano, kabila. Oh. Laklak tayo, laklak. Madali lang naman yung pagtira eh. The problem is, nasobrahan yung si Paulo. Hindi kinaya ng puso niya. Doon na nagkaroon ng problema. At doon na nag-iskapo. Para sa kanilang personal na interes. So muli, Oh, sa mga journalist na nagpapanggap oh, ano? na kayo journalist, Papanggap. pero lumalabas na kayo propagandista, Oh, maawa po kayo sa bansa. kayo maawa. sa Kayo taong maawa. bayan. Huwag niyo pong lokohin. Huwag mo ang lokohin Pilipino. ang taong bayan. Ang babaw, di ba? Ang babaw, napakababaw. Paano mo paniniwalaan yung babaeng yan? Porkit nandun sa konsyerto ay hindi kasali ang ang First Lady dyan. Walang kinalaman. Mayroon ditong hamon si Senator Amy Marcos. Sa madalit sabi, pinagpapaliwanag ni Amy itong Malacanang. Alright? Ito, official statement. Office of Senator Amy R. Marcos. Basahin ko na lang dito sa third paragraph. Given the gravity of this allegation and the matter's undeniable public interest, I urge Malacanang to issue a comprehensive report on the circumstances of Mr. Tantongco's death, including any involvement, direct or indirect. Importante ito, direct or indirect, of the First Lady or other Philippine government official. I also call for the clarification of the First Lady's whereabouts at the relevant time. Nung oras na namatay si Tantongco, nasaan daw si First Lady? As may be reflected in official records such as medical examiner's report to dispel further speculation. So, importante po itong hinihiling ni Senator Amy sa Malacanang na maglabas daw ng statement o official statement ang Malacanang tungkol dito. Maganda po yan. Opo, importante po ito. At kapag kumasa ang Malacanang dito at naglabas nga ng official statement, kasi yung press briefing ni Auntie Claire, hindi official yan eh. Pwede ngang i-deny yan eh. Lahat ng sinasabi ni Auntie Claire, alam mo, na yan eh, naisip na ni BBM yan eh. Kaya hanggang ngayon, hindi kinu-confirm ni BBM na itong si Auntie Claire ay spokesperson ng Malacanang. Hindi eh. Hindi kinu-confirm. Hindi official. Hindi sinasabi ni PBBM na spokesperson pa yan. Dahil sa oras na magkamali si Claire, pwede nilang i-deny. Hindi naman namin talaga spokesperson yan. USEC yan eh, undersecretary yan.
Kaya mas maganda na maglabas ng official statement ang Malacanang regarding this death of Paulo Tantoco. Ngayon, kapag kumasa sila at naglabas sila ng official statement, ano yan? Official na yan. Nandun po ako, basta kung ano yung sabihin nila ron. Wala ako sa scene ng pagkamatay ni Paulo, nandoon ako sa ano, o kung ano man sabihin nila. Importante po yan. Dahil kapag naglabas na sila ng official statement, magbibigayan ng kopya sa media, maging sa Senado siguro, or sa Congress, maging si Senator Amy makakuha ng kopya. At sa mga susunod na araw, kapag may biglang news na lumabas, regarding kaugnay dito sa pagkamatay ni Paulo Tantoco, sinabi nyo, ito yung official statement nyo, sinabi nyo, wala ka rin sa ano, sa scene. May lumabas na update news, news update. Nandun pala si Lisa Marcos, di huli. Kaya papaliwanag, pinagpapalabas ni Amy na maglabas kayo ng official statement para itong allegation kumbaga mas maganda documented, no? Ayan yung ibig ko sabihin. Maganda documented. Kapag ganun nga, nagsisinungaling pala kayo sa inyong official statement Ito, confirm merong balita na nandun kayo sa kwarto. O kaya, kung ano man yung ilabas nilang official statement, pwede silang mahuli na nagsisinungaling. Kaya importante po itong hinihiling ni Senator Amy. Mayroong post sino ba nag-post nito? Teka lang Mayroong post yung Daily Tribune. Ito yung sinabi nga ni Claire. Nakakalungkot dahil yung mga pribadong taong nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Nakakahiya dahil gumawa sila ng pekeng police report. Ginawa pang peke yung police ng Los Angeles. So, tinignan natin dito sa post na to, na Daily Tribune, tinignan natin yung mga comment ng netizen. Ito po yung comment nila. Ayan. Halos lahat hindi naniniwala sa pinagsasabi ni Auntie Claire. Ito. Pribado ang namatay pero may involved na nasa politika. Asawa ng pinakamataas na posisyon sa bansa, Auntie Claire. The clown did it again. Is that the best you can do? Ito pa. Fake pala police report ng Amerika. Pero yung buto sa Taal Lake na halata na fake, yun ang legit. Auntie Claire signature move. Akusahan mo pang peke ang police report ng LA Police, Susmiyo. Ang kati mo sa ulo. Na ay medical report. Meron daw medical report. Bruha. Pati ba naman US Police report ay fake news na din? Baliw ka ba? Real talk yan. Ito pa. Dami yan, Walang iya ka, Auntie Claire. Yun lang comment niya. Kung sa kakapalan, masyado na makapal, Auntie. Nakakahiya ka na talaga, Auntie Claire. Saksakan ka talaga ng fake news. Halos lahat po nang nagko-comment. Hindi naniniwala kay Auntie Claire. Puntahan niyo po yung Daily Tribune at itong post na to. Andun yung comment, mababasa niyo. Ayon kay Auntie Claire, mali ang findings ng Amerika. Hindi, wala naman sinasabi. Ang inililigtas lang niya si First Lady na walang involvement, walang kinalaman si First Lady. Fake. Police report daw. Doon ka makipagdebate sa LAPD at sa coroner.
Nakakahiya ka, Claire. Ginawang kengkoy ang gobyerno ngayon. Opo. Ginawang katawa-tawa at dinala tayo, kinaladkad tayo sa kahihiyan sa buong mundo. Dapat makasuhan itong si Atik-Atik. Sige, tuloy mo lang yan, kabaliwan mo, Auntie Claire. Sayang din kasi yung bayad mo na galing sa mga taxpayer. Nakikita ko nga kanina, 'di ba, sa video kung paano lumamon yung mga taga-gobyerno. Si Lisa Marcos, nandun yung mag-asawang Prasco, at nandun pa yung mga delegates ni First Lady. Yung nilalamon nila, taxpayers money, pera ng bayan niya. At sigurado naman masasarap yung kinakain nila at mamahalin. 'Di ba? Pero okay lang, no? Parang wala silang nakikitang mga naghihirap dito sa Pilipinas. Kung lumamon sila, mamahaling pagkain at mamahaling hotel ang pinag-stayan nila. Grabe. Sa panahon ni Tatay Digong, marami nga nagkikwento na sinasabi ni Tatay Digong, yan lang ang pagsalu-saluhan natin pagkain, hindi natin pera yan. Talagang talagang dito sa gobyerno ni Marcos, nung kauupo nga lang daw ni Marcos, mayroong parang may okasyon doon o parang may inimbita yung mga media, kung ano-ano pa. May lobster pa doon sa Malacanang, hayop na yan. Magkano kilo ng lobster? Pumapatak na 3,000, 4,000, 5,000 per kilo. Tapos, grabe. Kay Tatay Digong, walang ganun. Isda lang. Isda. Deny to death talaga. Ayan nga. Balat Yokohama ka na, Auntie Claire. Ito pa, meron pa. Claire, isa kang pambansang fake news. Ay, hindi naman. Wala siyang corona. Wala. She's nothing but a toy clown. The attack dog of century. Hindi rin siguro. Basta wag natin bigyan ng corona yan si Claire. Ikaw ang nakakahiya. True. Tagal pinag-isipan ang isasagot. Oo nga. Matagal pinag-isipan at pinagmitingan. Pero, sa kabuuan ng sinabi niya, kung iisipin ninyo, denial lang. Tinanggi lang. At wala siyang matibay na paniniwalaan natin na sinabi. Wala eh. Di ba? Mababaw yung kanyang dahilan. Sabaw. Ang lala mga talaga, Auntie Claire. Wala na. Wala na. So, yan po ang ating paglilingkod sa gabing ito. Actually, meron akong ginawang video kagabi. Tapos, i-upload ko sana kinabukasan ng mga alas 6, alas 7 ng umaga. Hindi ko na-upload. Ang title nun Tikom, Malacanang, Tikom ang bibig sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. 'Di ba nung kahapon hanggang umaga hindi pa sila sumasagot. Hindi pa sumasagot si Auntie Claire kasi nga pinag-uusapan pa yung isasagot. So, itong hapon sumagot na. Hindi ko na-upload. Naging busy ako maghapon. At nung i-upload ko na, may sagot na pala si Claire. Hindi ko na na-upload. Kasi yun nga yung title ko, yun nga yung vlog ko eh. Malacanang, Tikom ang bibig. Sumagot na eh. Paano yan? Hindi ko na in-upload. Dapat pala, ina-upload ko na agad sa gabi pa lang. At pwede naman yun sa YouTube, i-schedule mo lang kung kailan lalabas. Wala na, antok na ako eh. Nakapag-vlog ako, nung nag-edit ako, natapos na in-edit, wala na, pumipikit na yung mata ko. Next time po, magla-live ako. Baka bubuhayin ko yung isang channel ko, yung Jonesday Vlog. Yun, active yun, kaya lang hindi ko nalalagyan ng video. Hindi ako nakakapag-post ng video. Ang hirap po, pag hindi ka full-time, ang hirap mag-maintain ng 2 channel. Pero gusto kong mag-live kahit papaano.
At inaaral ko rin mag-live sa laptop. Ang hirap. Napakahirap. Sa laptop kasi makakapag-post ka ng video. Pag sa cellphone lang, gaganon mo lang, tatapat mo lang yung cellphone. Kung meron kang material na gustong i-play na video. So, ganun lang. Hindi mo mai-share yung video doon sa screen. Itatapat mo lang na ganyan. So, yun po ang plano ko. Kaya lang, napakahirap po mag-maintain ng dalawang channel. Minsan nga, ito nga minsan nga, hindi pa ako nakakapag-upload. Nakakapag-upload ako. Ngayon, late na. May post ko ito, mga alas 8. Okay, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you po next time. Bye-bye.